Isang malakas na sigaw ang bumasag sa pagod na hapon ni Clara. Hindi ito ordinaryong sigaw ng isang batang nagmamaktol. Ito ang sigaw na kilalang-kilala niya. Ang sigaw ng isang kaluluwang nalulunod sa sarili nitong mundo. Isang sigaw na puno ng takot na hindi maintindihan ng karamihan. Napabitiw si Clara sa hawak niyang dilata ng sardinas. Automatikong napalingon ang kanyang mga mata sa pinanggagalingan ng ingay. Sa gitna ng maliit na sari-sari store, isang batang babae na nasa 6 na taong gulang ang nakatakip ng 2 kamay sa kanyang mga tainga. Nakapikit ito ng mariin at ang buo niyang munting katawan ay nanginginig. Ang kanyang sigaw ay hindi humihinto, parang isang sirang alarma na walang sino mang makapatay. Sa tabi niya ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling damit na halatang hindi nababagay sa alikabok at init ng kanilang lugar. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at kawalan ng magawa. "Sofia, anak, please stop," pakiusap ng lalaki, pero ang boses niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa tenga ng bata. "Ano ba yan? Kung mag-iiskandalo lang pala kayo, doon na lang kayo sa labas." Reklamo ng isang ale na namimili. "Patahimikin niyo yung anak niyo, sir." Segunda naman ng isa pa. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa bata. Nakita niya ang sarili, 20 taon na ang nakalipas, sa katauhan ng lalaking iyon. Walang magawa, pinagtitinginan ng mga matang mapanghusga, habang ang kapatid niyang si Miguel ay dumaranas ng parehong paghihirap. Isang busina mula sa isang truck sa labas ang muling nagpatili sa bata ng mas malakas. Hindi na nag-isip pa si Clara. Binitawan niya ang kanyang pwesto sa kaha at mabilis na lumapit. "Sandali lang po," sabi niya sa lalaki. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Lumuhod siya sa harap ng bata. Sinisiguradong hindi niya hahawakan ito bigla. Tumingala siya at nakita ang sanhi ng isa pang problema. Isang fluorescent light na kumukuti-kutitap sa itaas nila. Ang tunog at liwanag nito, kasama ng ingay sa paligid, ay isang impyerno para sa isang sensitibong isipan. Mabilis siyang tumayo, hinila ang isang upuan, at pinihit ang starter ng ilaw hanggang sa ito ay namatay. Ang biglaang pagdilim sa sulok na yon ay nagpatahimik sa mga nagrereklamo. Muling lumuhod si Clara. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay, hindi para hawakan ang bata, kundi para takpan ang mga tainga nito mula sa labas. Mas mainam kaysa sa maliliit nitong kamay. "Shh! Okay lang yan," bulong niya. "Nandito lang ako. Ligtas ka." Sinimulan niyang himigin ang isang lumang uyayi, isang kantang laging inaawit niya para kay Miguel. Ang himig ay simple, paulit-ulit, at walang salita. Tanging ang tunog lamang na nagmumula sa kanyang dibdib, isang tunog ng kapayapaan. Unti-unti, ang panginginig ng bata ay nabawasan. Ang mga sigaw ay naging mga hikbi. At pagkatapos ng ilang sandali, ang mga hikbi ay naging tahimik na paghinga. Idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Mga matang puno pa rin ng takot, ngunit ngayon ay may bahid na ng pag-usisa. Tumingin ito diretso sa mga mata ni Clara. Sa sandaling iyon, ang buong tindahan ay parang huminto sa pag-ikot. Ang mga namimili ay natahimik. Maging ang lalaking ama ng bata ay nakatitig lamang, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na boses. "Clara Morales, anong kalokohan ito?" Si Aling Marisol, ang may-ari at manager ng tindahan, ay papalapit na may nag-aapoy na mga mata. "Bakit mo pinatay ang ilaw? At bakit mo iniwan ang pwesto mo? Nagkakagulo na rito dahil sa'yo." "Ma'am, pasensya na po. Ang bata po kasi..." Subok ni Clarang magpaliwanag. "Wala akong pakialam sa bata. Ang pakialam ko ay ang negosyo ko. Tinatakot mo ang mga customer ko." Napayuko si Clara.
Naramdaman niya ang tingin ng lahat. Ang paghanga kanina ay napalitan ng awa at tsismis. Sorry po. Halos pabulong niyang sabi. Anong magagawa ng sorry mo? Tingnan mo. Ayan, umalis na tuloy yung isang customer. Dahil sa'yo ito, palagi ka na lang may dalang problema. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Clara. Ang kanyang pagtulong ay naging isang kasalanan. Ang kanyang pagkalinga ay naging isang kaguluhan. Simula na ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Lumayas ka. Napatanga si Clara. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Pero ma'am, wala nang pero-pero. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng kahihiyan at kawalang katarungan ay napakasakit. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang boses na kalmado, ngunit puno ng awtoridad, ang pumuno sa hangin. Magkano ang nawala sa benta ninyo dahil sa pag-alis ng isang customer, ma'am? Lahat ay napalingon sa lalaking ama ng bata. Tumayo ito ng tuwid, at ang kaninang itsura ng pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. At magkano ang bayad sa lahat ng pinsala na idinulot ng eksenang ito sa anak ko Moina? Dagdag nito, ang boses ay mas lalong lumamig. Natigilan si Aling Marisol, hindi pinansin ng lalaki ang manager. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Clara. Mga matang dati puno ng pag-aalala, ngayon ay may halong paghanga at determinasyon. Naglakad ito palapit kay Clara, hindi inalintana ang mga taong nakatingin. Huminto ito sa harap niya. I want to hire you, sabi nito sa diretsong Tagalog. Malinaw at walang paligoy-ligoy. Gusto kitang kunin para magtrabaho sa akin. Napakurap si Clara. Ang mga luha ay tuluyan. Nang pumatak sa kanyang pisngi, ang isip niya ay blangko. Sa gitna ng kanyang kahihiyan at pagkasira ng puso, isang alok na hindi niya maintindihan ang dumating. Bakit po? Halos wala ng boses na tanong niya. Sino po kayo? Pinanood ni David Martinez ang bawat emosyon na dumaan sa mukha ni Clara. Pagkagulat, pagkalito, at isang malalim na hiya. Ang mga luha sa mata nito ay hindi para sa sarili, kundi dahil sa sitwasyon, at iyon ang nakumbinsi sa kakanya. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang magbayad para sa mga eksperto, mga therapist na may mga diploma sa kanilang pader, mga espesyalista na may mamahaling oras. Pero lahat sila, sa huli, ay tumitingin kay Sofia bilang isang kaso na kailangang pag-aralan, isang problemang kailangang solusyonan. Pero ang babaeng ito, si Clara, ay tumingin kay Sofia na parang isang tao. Excuse me, malamig na sabi ni David kay Aling Marisol na ngayon ay natulala na. Kumuha siya ng wallet, naglabas ng ilang libong piso at inilapag ito sa kaha. Iyan ay para sa nawala ninyong customer at sa abala. At pakiusap, huwag na ninyong guguluhin pa si Miss Morales. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinawakan niya ng marahan sa braso si Clara. Halika na, sabi niya. Doon tayo mag-usap sa isang lugar na mas tahimik. Dinala niya si Clara sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Umorder siya ng 2 kape at naupo sila sa isang sulok. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Clara habang hawak ang tasa. Ako si David Martinez, panimula niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. At ang anak ko ay si Sofia. Napayuko si Clara. Pasensya na po kayo, Sir David. Hindi ko po sinasadyang huwag kang humingi ng tawad, putol ni David. You did something no one else could. Pinalma mo siya. Paano mo ginawa iyon? Nakita ni David ang pagbabago sa mga mata ni Clara. Nawala ang takot, napalitan ng isang pamilyar na lungkot. May kapatid po akong lalaki dati, sir. Si Miguel. Ganoon din po siya. Natutunan ko lang po kung ano ang mga nakakatakot para sa kanya. Ang malakas na tunog, ang magulong ilaw,
isang kapatid. Kaya pala, hindi ito galing sa libro, galing ito sa puso. Clara, sabi ni David, inilapag ang sariling tasa. My daughter has autism. Marami na kaming sinubukang therapy, pero palagi siyang takot sa mga bagong tao. Pero sa'yo, iba ang nakita ko kanina. Nakita ko siyang kumalma. Nakita ko siyang tumingin sa mga mata mo. Humigpit ang hawak ni David sa tasa. My wife, her mother, hindi niya matanggap ang kondisyon ni Sofia. That's why we separated. Mag-isa kong pinalalaki si Sofia with the help of maids and therapists, pero hindi sapat. Tumingin siya ng diretso kay Clara. Ang alok ko ay seryoso. I need someone to be Sofia's personal support. Someone who understands. Hindi kailangan ng diploma. Ang kailangan ko ay ang nakita ko kanina. Pero sir, isa lang po akong kahera. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Wala po akong alam sa technical na pag-aalaga. I don't need a technician, Clara. I need a human being. Mariing sabi ni David, I will pay you 3 times what you're earning. Magkakaroon ka ng sarili mong kwarto sa bahay. Ang tanging trabaho mo ay alagaan si Sofia. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang takot na baka hindi niya kaya. Ang takot ng isang taong sanay na maliitin. Uuwi na po muna ako, sir. Pag-iisipan ko po. Sabi nito sa mahinang boses. Tumango si David. Hindi niya ito pipilitin. Of course. Nang ihatid niya si Clara sa tinitirhan nito, isang maliit at masikip na apartment complex, lalong naging buo ang kanyang desisyon. Ang babaeng ito, na walang-wala sa buhay, ay mayaman sa isang bagay na hindi nabibili ng pera. Compassion. Bumalik si David sa kanyang malaki at malamig na mansyon. Ang katahimikan dito ay hindi kapayapaan. Ito ay kalungkutan. Nadatnan niya si Sofia sa sala, nakaupo sa sahig at walang imik na nakatitig sa kawalan. Ang buong gabi ay isang paghihintay. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Paano kung hindi ito tumawag? Paano kung natakot ito sa responsibilidad? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Mabilis siyang nag-excuse at sinagot ito. Hello? Sir David, si Clara po ito. Napahinga ng maluwag si David. Opo, sir. Tinatanggap ko na po. Kinahapunan, personal niyang sinundo si Clara. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Habang papasok ang sasakyan sa malaking gate ng kanyang bahay, nakita ni David ang pagkagulat sa mga mata ni Clara. Ang bawat hakbang mula sa sasakyan, papasok sa higanting pinto ng mansyon, ay puno ng kanyang pag-aalinlangan. Para siyang isang ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Pagbukas ng pinto, nandoon si Sofia kasama ang isang yaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nagbago ang ekspresyon ng bata. Nakatitig ito kay Clara. Dahan-dahang lumuhod si Clara, katulad ng ginawa niya sa tindahan. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito ng malungkot. At isang milagro ang nangyari. Dahan-dahang naglakad si Sofia, lumapit kay Clara, at niyakap ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni David ang isang mainit na agos sa kanyang dibdib. This was right. This was the right decision. David, anong ibig sabihin nito? Isang matigas na boses ang bumasag sa sandali. Ang kanyang ina, si Doña Eleanor, ay nakatayo sa taas ng hagdanan. Nakataas ang kilay at puno ng pagtataka ang mga mata habang nakatingin kay Clara. She's the new companion for Sofia, Mama, sagot ni David. Pinanatiling formal ang boses. Bumaba ang kanyang ina. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tiningnan nito si Clara mula ulo hanggang paa. Isang tingin na alam ni David na puno ng panghuhusga. Hinila siya ng kanyang ina sa isang tabi, sapat na malayo para hindi marinig ni Clara. David, sigurado ka ba rito? Bulong nito, may bahid ng inis. Isa lang siyang tindera. Hindi siya nararapat sa pamilyang ito.
Ang bahay ni Sir David ay hindi isang tahanan. Isa itong palasyo na gawa sa yelo. Iyon ang palaging naiisip ni Clara sa unang linggo niya roon. Malawak ang mga pasilyo, mataas ang mga kisame, at makintab ang sahig na kaya mong makita ang sarili mong refleksyon. Isang refleksyon na sa tingin niya ay hindi kailanman nabagay sa lugar. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Maging ang mga kasambahay ay kumikilos ng walang imik, sanay sa lamig na bumabalot sa mansyon. Ang tanging init na nararamdaman niya ay nagmumula sa munting kwarto ni Sofia. Sa mga unang araw, hindi siya kinakausap ng bata. Nakaupo lang ito sa isang sulok, naglalaro ng mga blok o nakatitig sa bintana. Hindi ito pinilit ni Clara. Sa halip, umuupo siya sa sahig, hindi kalayuan dito, at ginagawa ang sarili niyang bagay. Nagtitiklop ng damit, nagbabasa ng libro ng may boses, o simpleng humihimig ng mga lumang kanta. Ganoon din ang ginagawa niya noon kay Miguel. Ang pagbibigay ng espasyo, ang pagpapakita na nandyan ka lang, ay mas mahalaga kaysa sa pilit na pakikipag-usap. Isang hapon, habang naglalakad sila sa malawak na bakuran, natuklasan ni Clara ang isang bahagi ng hardin na tila napabayaan na. Ang mga damo ay matataas at ang mga paso ay walang laman. Sa gitna nito ay may isang maliit na bench na gawa sa bato. "Alam mo, Sofia," sabi ni Clara habang hinahawi ang mga baging, "noong bata ako, pangarap kong magkaroon ng ganitong hardin. Kahit maliit lang, walang sagot." Pero nakita ni Clara ang paggalaw ng mga mata ni Sofia, sumusunod sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, humingi siya ng permiso sa isang hardinero para linisin ang lugar. Pumayag naman ito. Maghapon silang nagbunot ng damo at nag-ayos ng mga paso. Si Clara ang gumagawa, habang si Sofia ay nakaupo sa bench, tahimik na nanonood. Nang sumunod na araw, bumili si Clara ng mga buto ng bulaklak gamit ang sarili niyang pera. "Tingnan mo, Sofia, magtatanim tayo ng mga bulaklak para maging masaya ang lugar na to," sabi niya, habang inilalagay ang maliliit na buto sa lupa. Hinayaan niyang nakabukas ang pakete ng mga buto sa kanyang tabi. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin niya ang isang munting kamay na dahan-dahang kumuha ng ilang buto. Hindi lumingon si Clara, nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang pag-upo ni Sofia sa lupa sa tabi niya, at pagkatapos, isang maliit na tinig ang kanyang narinig. Dito, napahinto sa paghinga si Clara. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaturo ang daliri ni Sofia sa isang bakanting paso. Tumulo ang luha sa mata ni Clara, pero mabilis niya itong pinunasan. Ngumiti siya, ang pinakatotoong ngiti na naibigay niya sa loob ng maraming taon. "Oo anak, Jan." Iyon ang una nilang pag-uusap. At sa hardin na yon, sa gitna ng lupa at mga buto, isang ngiti ang unang sumilay sa mga labi ni Sofia. Ang mga ngiting iyon ang nagsimulang magpabago sa lahat. Isang gabi, umuwi ng maaga si Sir David mula sa trabaho. Isang bagay na ayon sa mga kasambahay ay bihirang mangyari. Naabutan niya sina Clara at Sofia na naghahanda ng hapunan, isang simpleng sinigang. "Ako po ang nagluto, sir. Pasensya na po kung..." "It's okay, Clara. It smells good," sabi nito. Kahit bakas sa mukha nito ang pagkailang, ang hapunan ay nagsimula sa katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng mga kutsara at tinidor ang maririnig. Nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Clara ang titig ni Sir David na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Biglang tumawa si Sofia. May kaunting kanin sa kanyang ilong. Napatingin sina Clara at David sa bata at pagkatapos ay sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clara na ngumiti ang amo. Hindi isang formal na ngiti, kundi isang totoong ngiti na umabot sa mga mata nito. Isang ngiti na nagpabata at nagpabawas sa bigat na dinadala nito sa kanyang mga balikat. Ang sandaling iyon ay parang isang bula, maganda ngunit marupok.
At ang karayom na pumutok dito ay dumating kinabukasan. Isang babae ang dumating sa mansyon. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa yata sa isang taong sahod ni Clara. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga kuko ay bagong manicure. Nandyan ba si Sir David? Tanong nito sa isang kasambahay. Ang boses ay matinis at puno ng awtoridad. Wala po, Ma'am Marites, pero I know, may iwan lang akong papeles. Pumasok ito na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Clara na naglalaro kasama si Sofia sa sahig ng sala. Tiningnan siya ni Marites mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit. Oh, sabi nito, may sarkastikong ngat sa ngiti. You must be the new help. Napatayo si Clara. Clara po, ako po ang tagapag-alaga ni Sofia. Right, tagapag-alaga, ulit ni Marites na parang ibang salita ang naririnig. Well, just do your job properly. Sir David hates distractions. Iniwan nito ang isang folder sa mesa at tumalikod na para umalis. Pero bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli. By the way, I like your dress. Saan mo nabili yan? Sa Divisoria? At umalis ito, nag-iwan ng isang nakakapasong kahihiyahiyan sa hangin. Napaupo si Clara. Ang lahat ng kumpiyansa na unti-unti niyang binubuo ay gumuho sa isang iglap. Isa lang siyang katulong. Isang babaeng galing sa kung saan. Isang distraksyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Sofia, pinanood niya ang mahimbing na paghinga ng bata. Naalala niya si Miguel. Naalala niya ang mga gabing binabantayan niya ito, kinakantahan, at ipinapangako sa sarili na hindi niya ito pababayaan. Isang pangakong nabigo siyang tuparin. Napayuko si Clara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Umiyak siya ng walang tunog para sa kapatid na nawala, para sa sarili na laging kulang, at para sa kasiyahang natagpuan niya sa bahay na yon na alam niyang hindi para sa kanya. Hindi niya namalaya na sa siwang ng pinto nakatayo si David, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pagluha. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, may kausap si Marites sa telepono. Oo, nakita ko na siya. Sabi nito, ang boses ay puno ng pait. May bago siyang laruan. Isang kawawang babae mula sa kung saan. Tignan natin kung hanggang kailan magtatagal ang paglalaro niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tumawa si David Martinez sa loob ng isang mall. Hindi ito isang pilit na tawa para sa isang business partner o isang magalang na pagngiti sa isang social event. Ito ay isang tunay, maluwag na tawa na nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang tunog na halos kinalimutan na niya kung paano gawin. Ang dahilan? Si Sofia na nakasakay sa isang kiddie ride ay tumatawa rin. Ang tawa nito ay parang musika, isang himig na matagal nang hinahanap-hanap ng kanyang pandinig. At sa tabi nito, nakatayo si Clara na pumapalakpak na parang siya ang pinakamalaking tagahanga ng bata sa buong mundo. Ang galing-galing ni Sofia! Masayang sabi ni Clara. Ang ideya na pumunta sa mall ay nanggaling kay Clara. Nag-alangan si David noong una. Ang huling beses na sinubukan niya ito, nauwi ito sa isang malaking sakuna. Ang mga ilaw, ang mga tao, ang ingay. Lahat ay naging isang bangungot para kay Sofia. Subukan lang po natin, sir, sabi ni Clara. Dahan-dahan lang. Kapag po hindi niya kaya, uuwi tayo agad. At ngayon, heto sila, sa gitna ng arcade. At ang lahat ay perpekto. Nakita ni David kung paano hawakan ni Clara ang kamay ni Sofia. Kung paano nito ibinubulong sa bata, kung ano ang mangyayari bago pa man ito mangyari. Binibigyan ito ng panahon para maghanda. Nakita niya ang tiwala sa mga mata ni Sofia.
Isang tiwala na hindi pa nito naibibigay kahit kanino, kahit sa kanya, para silang isang pamilya. Ang isiping iyon ay biglang pumasok sa kanyang utak, hindi inaasahan, ngunit hindi rin niya itinaboy. Para silang isang normal na pamilya na namamasyal sa isang normal na araw. At sa sandaling iyon, naramdaman ni David ang isang kaligayahan na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Ngunit ang kaligayahan, tulad ng isang bula, ay madaling maglaho. Habang naglalakad sila, may nakitang malaking display ng mga manika si Sofia sa isang department store. Dolls, bulong nito, at bago pa man sila makagalaw, nakabitiw na ito sa kamay ni Clara at tumakbo papasok sa tindahan. "Sofia!" tawag ni Clara. "Anak!" sigaw ni David. Sumunod sila agad, pero ang dami ng tao ay parang isang pader. Sa isang iglap, nawala sa paningin nila ang batang nakarosas na bestida. Para siyang sinakal. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at ang ingay ng arcade ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. "Sofia! Sofia!" sigaw niya, ang kanyang boses ay nababasag sa takot. "Sir, maghiwalay po tayo," sabi ni Clara. Bakas din ang pag-aalala sa mukha nito, pero mas kalmado. Alam niya ang amoy ng pabango ko. "Baka sundan niya. Doon po kayo sa kabilang section. Dito po ako." Tumakbo si David. Halos mabunggo ang mga tao. Hindi alintana ang mga masasamang tingin. Ang isip niya ay lumilipad sa lahat ng posibleng mangyari. Bawat batang nakarosas ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Pagkalipas ng 5 minutong parang 5 taon, isang sigaw ang narinig niya. Isang sigaw na hindi kay Sofia, isang sigaw ni Clara. Sinundan ni David ang tunog at naabutan niya ang isang eksena na nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Sa isang eskinita sa pagitan ng mga estante, nakita niya si Sofia. May isang lalaking hindi pamilyar ang nakahawak sa braso nito, pilit itong hinihila. At sa pagitan nila ay si Clara. "Bitiwan mo siya," sigaw ni Clara. Hinaharangan ng kanyang katawan si Sofia. "Ano bang pakialam mo? Nawawala ang bata. Tinutulungan ko lang," sabi ng lalaki. "Hindi ganyan ang pagtulong. Nasasaktan siya." Itinulak ng lalaki si Clara. Napasubsob ito sa isang estante ng mga laruan at narinig ni David ang malakas na kalabog. Bumagsak ang ilang kahon sa sahig. Nasugatan ang braso ni Clara sa isang matulis na gilid. Ngunit kahit nasasaktan, hindi nito binitawan ang pagkakahawak sa damit ni Sofia. "Tulong!" sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Noon na dumating si David, kasunod ang mga security guard. Tumakbo ang lalaki. Niyakap agad ni David si Sofia, na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Clara, na dahan-dahang tumatayo. Hawak ang braso na ngayon ay may umaagos ng dugo. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Si Sofia ay nakatulog sa kandungan ni Clara. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib na parang isang kuting na naghahanap ng santuwaryo. Kumuha si David ng first aid kit mula sa glove compartment. Pinahinto niya ang sasakyan sa isang ligtas na tabi. "Akin na ang braso mo," utos niya. Ang boses ay mababa at nanginginig. Hindi umimik si Clara. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Bawat haplos ng bulak na may gamot ay nagpapangiwi sa mukha ni Clara. Pero hindi ito nagrereklamo. Sa sandaling iyon, habang ginagamot niya ang sugat nito, hindi isang empleyado ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng handang masaktan para protektahan ang isang batang hindi naman niya kaano-ano. Isang tapang na hindi niya nakita sa sarili niyang asawa. Matapos niyang lagyan ng benda ang sugat, hindi pa rin binitawan ni David ang kamay ni Clara. Ang balat nito ay magaspang ng kaunti, marka ng trabaho at paghihirap. Pero sa ilalim niyon ay isang init na tila gumagapang papasok sa kanyang sistema. Tumingin siya sa mukha nito. Ang mga mata nito ay nakapikit. Marahil sa sakit
o marahil sa pagod. May ilang hibla ng buhok na nakakalat sa noo nito at sa unang pagkakataon, napansin ni David ang maliliit na detalye, ang hugis ng mga labi nito, ang kurbada ng kanyang mga pilikmata. Clara, nagsimula siya, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat? Kulang ang salitang yon. Hindi nito kayang ipahayag ang bigat ng pasasalamat at paghanga na nararamdaman niya. Idinilat ni Clara ang kanyang mga mata at nagtama ang kanilang paningin. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng tahimik na kalsada, tanging ang mahinang paghinga lamang nila ang naririnig. Ang mundo sa labas ay tila naglaho. Dahan-dahan, hindi niya namamalayan. Inilapit ni David ang kanyang mukha. Hindi ito isang desisyon ng isip. Ito ay isang utos mula sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Nakikita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Clara, ngunit hindi ito umiwas. Nanatili itong nakatitig sa kanya na parang naghihintay. Isang pulgada na lang ang pagitan nila nang biglang gumalaw si Sofia sa pagkakatulog nito. Bumulong ng isang salitang hindi malinaw. Ang sandali ay nabasag. Mabilis na lumayo si David na parang napaso. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot sa kanya. Ano ba ang ginagawa niya? Isa itong empleyado, tagapag-alaga ng anak niya. This is wrong. This is unprofessional. Pasensya na, mabilis niyang sabi. Umiwas ng tingin at pinaandar muli ang sasakyan. Hindi sumagot si Clara, pero naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating simpleng relasyon ng amo at empleyado ay nabahira na ng isang bagay na mas komplikado. Samantala, sa opisina ng security ng mall, pinapanood ni Marites ang CCTV footage ng insidente. Nakuha niya ito mula sa isang kaibigang security head doon. Nakita niya ang lahat, ang pagkakawala ni Sofia, ang pag-atake ng lalaki, ang pagdating ni David, at nakita niya ang eksena sa loob ng kotse mula sa isang kamera sa parking lot. Hindi niya marinig ang usapan, pero malinaw na malinaw ang muntik ng mangyaring halik. Isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Ang kapatid niyang may kapansanan na itinago niya sa lahat dahil sa kahihiyan. Isang kapatid na sa huli ay napabayaan niya. Ang pag-aalaga ni Clara kay Sofia ay hindi niya nakikita bilang kabutihan. Para sa kanya, isa itong pag-arte. Isang perpektong estratehiya para makuha ang simpatiya at ang yaman ni David. Kawawang babae. Bulong ni Marites sa sarili habang pinapanood ang imahe ni Clara sa screen. Inaakala mong isa kang anghel, pero isa ka lang palang ahas na may mas magandang pamamaraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para simulan ang kanyang plano. Hindi niya hahayaang ang isang hamak na tindera ang sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Hello, I need a favor, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. I need you to make it look like someone is receiving money. Lots of it. And I know just the right person to frame. Sa pag-uwi nila, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hinawakan ni David ang manibela ng mahigpit. Pinipilit niyang ibalik ang mga pader na unti-unting giniba ni Clara sa paligid ng kanyang puso. Clara! Salamat! Sa wakas ay nasabi niya. Ang boses ay formal at malayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bad day din. Pero ang mga salitang yun ay hindi na umabot kay Clara sa paraang gusto niya. Ang init ng sandali kanina ay napalitan ng lamig ng distansya. Ang muntik na sanang maging simula ay naging isang biglaang pagtatapos. At hindi nila alam, sa dilim, isang ahas ang nagsisimula nang maghasik ng kanyang kamandag. Pagkatapos ng insidente sa mall, isang bagay ang nagbago sa pagitan nila ni Sir David. Ang dating pader na yelo sa pagitan nila ay nagkaroon ng mga lamat. Hindi na ito basta-basta amo at empleyado.
May isang koneksyon na hindi nila masabi sa salita. Isang kuryenteng dumadaloy sa hangin sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Minsan, habang nagkakape siya sa kusina, aabutan siya nito ng asukal kahit hindi naman siya humihingi. Minsan naman, mahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang naglalaro sila ni Sofia. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Ang mga maliliit na bagay na yon ay parang sikat ng araw sa malamig na palasyo. Nagbibigay ng init sa puso ni Clara na matagal nang nanigas sa lungkot. Nagsimula siyang umasa. Nagsimula siyang mangarap. Isang gabi, matapos nilang patulugin si Sofia, naabutan siya ni Sir David sa sala na nanonood ng isang lumang pelikulang Tagalog. "Paborito ko yan," sabi nito, at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Iyon na yata ang pinakamahabang pag-uusap nila na hindi tungkol kay Sofia. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga paboritong artista, sa mga nakakatawang eksena. Ang tawa ni Sir David ay hindi napilit, maluwag at totoo. Sa isang eksena kung saan ang mga bida ay dahan-dahang naglalapit para sa isang halik, naramdaman ni Clara ang pagbabago sa hangin. Napatingin siya kay Sir David at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay tila unti-unting nawawala. Inilapit nito ang mukha nito sa kanya, katulad ng ginawa nito sa kotse. Ngayon, wala nang gumagalaw na Sofia para pumigil sa kanila. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Hinihintay ang isang bagay na sa panaginip lang niya nararanasan. Ngunit sa halip na isang halik, narinig niya ang tunog ng isang cellphone. Dumilat siya. Hawak ni Sir David ang kanyang cellphone. Nakakunot ang noo habang tinitingnan ang screen. "Excuse me?" sabi nito at tumayo para sagutin ang tawag sa labas. Naiwan si Clara sa sofa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang bumalik si Sir David pagkalipas ng ilang minuto, ang init sa pagitan nila ay nawala na. Napalitan ito ng isang pamilyar na lamig. "Gabi na. Kailangan ko nang magpahinga," sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya at mabilis na umakyat sa hagdan. Kinabukasan, ang lamig ay naging isang bagyo. Dumating si Marites sa bahay, may dalang mga dokumento. Nagkulong sila ni Sir David sa opisina nito sa loob ng halos isang oras. Nang lumabas si Sir David, ibang tao na ang nakita ni Clara. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng hinala. "Clara, pumasok ka sa opisina ko," utos nito. Sa loob ng opisina, inilapag nito ang isang audio recorder sa mesa. "May narinig ako," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Isang pag-uusap tungkol sa pamilyang Martinez at sa yaman nito. Hindi naintindihan ni Clara. "Sir? Sino ang mga madalas mong kausap sa telepono, Clara?" Natigilan siya. Mga dati ko pong katrabaho, sir. Mga kaibigan. Mga kaibigan na pinag-uusapan ng pera ko. "Hindi po totoo yan, sir. Kailanman ay hindi po ako." "Enough," putol nito. "Bumalik ka na sa trabaho mo." Nalilito at nasasaktan, bumalik si Clara kay Sofia. Ano ang nangyayari? Saan nanggaling ang mga paratang na yon? Ang dating masayang bahay ay naging isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan. Ang dating mga ngiti ni Sir David ay napalitan ng matatalim na sulyap. Ang ipinangakong hapunan nilang tatlo sa labas ay kinansela nito sa huling minuto. "May importante akong meeting," text nito. Pero nakita ni Clara ang kotse nito sa garahe buong gabi. Umiiwas ito sa kanya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kumatok siya sa pinto ng library kung saan ito nagtatrabaho. "Sir David, pwede po ba tayong mag-usap?" Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tumingala ito mula sa laptop. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. "Tungkol saan?" "Tungkol po sa atin. May nagawa po ba akong mali? Bakit po kayo nagbago?" Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sa isang saglit, umasa si Clara
Nababalik ang dating init, pero ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Walang nagbago, Clara. Baka ikaw lang ang nag-iisip na mayroon. Amo mo ako, empleyado kita. Ganoon lang yon. Bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang pag-asa, ang mga pangarap, lahat ay gumuho. Napayuko siya para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pasensya na po. Tumalikod na siya para umalis nang magsalita itong muli. Isang tanong pa, Clara. May kaibigan ka bang humiram ng pera sa'yo kamakailan? Nagulat siya sa tanong. Opo, sir. Si Lina po, yung dati kong katrabaho. Nagkasakit po ang anak niya. Bakit po? Hindi ito sumagot. Sa halip nakita niyang may tinitingnan ito sa kanyang cellphone. Isang litrato, marahil. Nang muli itong tumingin sa kanya, ang hinala sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Kumpirmasyon. Isang malamig at pinal na kumpirmasyon. Wala, sabi nito. Sige na, bumalik ka na kay Sofia. At tumalikod ito, nag-iwan kay Clara sa gitna ng pasilyo. Nag-iisa, nalilito, at basag ang puso. Hindi alam na ang litratong tinitingnan ng lalaki ay ang simula ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Iyon ang natutunan ni Clara habang naghahanda siya ng isang espesyal na hapunan. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Sir David, adobong manok sa gata, isang recipe na minana pa niya sa kanyang lola. Inayos niya ang mesa na parang may okasyon, may kandila pa sa gitna. Ito na ang huling subok niya. Susubukan niyang kausapin ito, aalamin kung ano ang problema, at aayusin ito. Naniniwala pa rin siya sa isang maliit na sulok ng kanyang puso na ang David na nakita niyang tumawa ay nandoon pa rin. Nagtatago sa likod ng malamig na pader ng pagdududa. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito sa garahe, huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Clara. Bulong niya sa sarili. Pumasok si David sa dining room. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Isang blangkong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyon na hindi makilala ni Clara. Hindi nito pinansin ang inihandang hapunan. Sa halip, may inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Isang brown envelope at isang tablet. Ano to, Clara? Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay nakakakilabot. Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang buksan niya ang envelope. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato niya nakuha nang hindi niya alam. Isang litrato niya na may kausap sa cellphone sa labas ng tindahan. Isa pang litrato niya na may tinatanggap na makapal na sobre ng pera mula sa isang lalaki. Si Mang Tonyo po yan. Paliwanag niya. Ang boses ay nauutal. Nagbayad lang po siya ng utang niya sa akin. Matagal na po yon. Talaga ba? Sabi ni David. Pinindot nito ang tablet at isang video ang lumabas. Kuha ito mula sa isang security camera sa labas ng bahay. Nakita niya ang sarili na may kausap sa cellphone, pabulong-bulong, palihim na sumusulyap sa paligid. Ang video ay pinutol-putol at pinagdugtong-dugtong na lumilikha ng isang imahe ng isang taong may itinatagong kasalanan. Pero hindi po ganyan ang nangyari. Protesta niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinagsama-sama niyo lang po yan. Ako ba ang gumawa niyan, Clara? Tanong nito, dahan-dahang lumalapit. O baka naman yan ang totoong ikaw, ang babaeng nagpapanggap na isang anghel pero sa likod ay isang manggagamit? Hindi po totoo yan, Sir David. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Tumawa ito, isang tawang walang saya, puno ng pait. Paano ako maniniwala? Lahat ng ebidensya ay nandito. Ang mga tawag, ang pera, ang mga sikreto. Magkano ba ang halaga mo, Clara? Magkano ang bayad sa'yo para lokohin ako at gamitin ang anak ko?
Ang huling mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang anak niya. Ginamit ang anak niya. Huwag. Huwag po ninyong sabihin yan. Umiiyak na pakiusap niya. Mahal ko po si Sofia. Mahal? Ngumisi si David. O mahal mo lang ang pera na kasama niya? Lahat kayo ay pare-pareho lang. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Lumapit ito ng husto. Ang muka ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Nagkamali ako. Ang 2 salitang yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Clara. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang kahihiyan, ang pagkakanulo, ang pakiramdam na ang lahat ng kabutihan na ginawa niya ay nabalutan ng isang kasinungalingan na hindi niya ginawa. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni David. Wala nang takot, wala nang pagmamakaawa. Tanging isang malalim at basag na kalungkutan. Hindi na siya nagsalita. Wala nang silbi. Hinusgahan na siya. Tumalikod siya. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Saan ka pupunta? Tanong ni David. Hindi siya lumingon. Kung yan po ang tingin ninyo sa akin, wala na po akong dahilan para manatili dito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, sa gitna ng rumaragasa na ulan sa labas na tila nakikidalamhati sa kanya. Hindi na niya inayos ang mga gamit niya. Kinuha lang niya ang kanyang pitaka at ang luma niyang cellphone. Ang lahat ng iba pa ay mga bagay na pag-aari ng bahay na yon, isang bahay na minsan niyang inakalang magiging tahanan. Bago siya tuluyang umalis, sumilip siya sa kwarto ni Sofia. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang unan na ibinigay niya. Dahan-dahan siyang lumapit, hinalikan ito sa noo, at pinigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Paalam, munting anghel ko, bulong niya. Naglakad siya palabas ng mansyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Walang payong, walang direksyon. Bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi na niya kayang ilabas. Sa loob ng bahay si David ay nakatayo pa rin sa dining room, nakatingin sa pagkaing hindi na kailanman kakainin. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang tunog ng pagtatapos. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa itaas. Mama Clara! Mama Clara! Ang sigaw ay puno ng purong takot. Tinakbo ni David ang hagdanan. Naabutan niya si Sofia na nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto. Nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa paghahanap. Papa? Where's Mama Clara? Where is she? Niyakap niya ang anak, pero nagpupumiglas ito. Ang tanging hinahanap nito ay ang babaeng pinalayas niya. Mama Clara! Ang sigaw ng bata ay parang isang kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa dibdib ni David. Habang pinagmamasdan niya ang paghihirap ng kanyang anak, doon niya naramdaman ang isang nakakabinging katahimikan sa buong bahay. Isang katahimikan na nagpapatunay sa kanyang pinakamatinding pagkakamali. Wala na si Clara. Siya na mismo ang nagtaboy sa kanya. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. At sa loob ng 2 araw, nilunod ni David Martinez ang sarili sa lason na yon. Ang bawat sulok ng kanyang mansyon ay sumisigaw ng isang pangalan. Clara. Ang bawat katahimikan ay pinupuno ng mga huling salita nito, mga matang puno ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Pero ang pinakamatinding parusa ay hindi ang sarili niyang konsensya. Ito ay ang kalagayan ni Sofia. Hindi ito simpleng lagnat na kayang gamutin ng paracetamol. Ito ay lagnat na dulot ng wasak na puso ng isang bata. Ayon sa doktor, nakaranas si Sofia ng severe psychological distress. Tumanggi itong kumain. Hindi na ito nagsasalita. Nakahiga lang ito sa kama, nanginginig. At sa kanyang pagtulog,
Iisang pangalan ang paulit-ulit niyang binabanggit sa gitna ng mga hikbi. Mama, Mama Clara. Bawat pagbanggit sa pangalang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni David. Siya ang may kasalanan. Siya ang sumira sa sarili niyang anak. Sa ikalawang gabi ng kanyang pagbabantay, habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang nag-aapoy na noo ni Sofia, biglang bumalik sa isip niya ang mukha ni Clara noong gabing iyon. Ang mga matang iyon, puno ng sakit pero hindi kasinungalingan. At naalala niya ang mga mata ni Marites nang ibigay nito ang ebidensya. May kakaibang kislap ng tagumpay, isang kislap na ngayon lang niya nabigyan ng kahulugan. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang pagkatao. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bumaba siya sa kanyang opisina, binuksan ang kanyang laptop at tinawagan ang pinakamagaling na IT expert na kilala niya. Mark, I need you to do something for me. I don't care how much it costs. Sabi niya, ang boses ay desperado. I need you to recover the original, unedited CCTV footage from my home server from 2 days ago. Lahat. Makalipas ang isang oras na parang isang taon, isang email ang dumating mula kay Mark. Nakalakip dito ang isang video file na may titulong Original File. Nanginginig ang mga kamay ni David habang pinipindot ang play. Ang video ay mahaba at walang putol. Nakita niya si Clara na lumabas para sagutin ang telepono. Malinaw na malinaw ang boses nito. Lina, kumusta na si Jojo? Oo, huwag kang mag-alala sa utang mo. Ang importante, gumaling siya. Sige na, ibaba ko na. Baka hinahanap na ako ni Sofia. Isang simpleng pag-uusap, puno ng pag-aalala. Walang bahid ng kasakiman. Pagkatapos, nakita niya ang eksena sa gate kung saan lumapit si Mang Tonyo. Inabot nito ang sobre. Salamat talaga, Clara. Malaking tulong ito noon, sabi ng matanda. Pasensya na kung ngayon ko lang naibalik. Naku, okay lang po yon, Mang Tonyo. Ang mahalaga, nakaraos po kayo. Napapikit ng mariin si David. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napakalinaw ng katotohanan. Pinanood niya kung paano pinutol at pinagdugtong-dugtong ang mga eksena sa peking video para palabasin ang isang kasinungalingan. Ngunit may isa pang file sa email. Isang folder na may pangalang Deleted Emails Marites. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mga email sa pagitan ni Marites at ng kanyang dating asawa. Marites, stay away from David and the child. I know what you're planning. One word from me about your gambling debts and you'll never see a single centavo. Ex-wife, who are you to threaten me? David will listen to me. Marites, he won't, because right now, he's busy dealing with a new gold digger. And I'm making sure he gets rid of her for good. Isang galit na hindi pa nararamdaman ni David sa buong buhay niya ang kumulo sa kanyang dugo. Hindi lang si Clara ang biktima ni Marites. Ginamit siya nito. Minanipula siya. Sinamantala nito ang kanyang mga kahinaan. Kinabukasan, pumasok si David sa opisina na may daladalang isang nakakamatay na katahimikan. Marites, my office, now, sabi niya sa intercom. Pumasok si Marites na may ngiti sa labi. Good morning, sir. How can I? Hindi na nito natapos ang sasabihin. Iniharap ni David ang laptop sa kanya. Nakaplay dito ang orihinal na video ni Clara. Nawala ang kulay sa mukha ni Marites. Sir, I can explain. Explain what? Malamig na tanong ni David. Explain how you expertly edited this video? Or should we talk about your emails with my ex-wife? Sa puntong yon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Marites. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit at inggit. So what if I did it? Sigaw nito. Ginawa ko yon dahil yun ang nararapat sa kanya. Isang basura na pinulot mo lang kung saan. Ako ang nandito para sa'yo sa loob ng maraming taon. Ako ang mas nakakakilala sa'yo. Pero dumating lang siya
at bigla kang nagbago. Get out! Mariing sabi ni David. Hindi mo nakikita? Ginamit ka lang niya. Pare-pareho lang sila. I said get out! Sigaw ni David. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. You're fired. Don't ever show your face to me again. Kinuha ni Marites ang kanyang bag at lumabas ng padabog. Pero wala nang pakialam si David. Ang tanging nasa isip niya ay si Clara. Ang sakit na idinulot niya. Ang mga luhang pumatak dahil sa kanya. Tumakbo siya palabas ng opisina. Hindi pinansin ang mga tawag ng ibang empleyado. Nagmaneho siya na parang hinahabol ng demonyo. Pabalik sa luma't masikip na apartment complex kung saan niya unang inihatid si Clara. Ang ulan ay nagsimula na namang bumuhos, katulad ng gabing umalis ito. Tinakbo niya ang mga hagdan at halos gibain ang pinto sa kalalampag. Walang sumasagot. Tinanong niya ang isang kapitbahay. Naku sir, umalis na po si Clara. 2 araw na pong bakanting yan, sabi ng Ele. Gumuho ang mundo ni David. Huli na ba siya? Pero may naalala siya. Ang lumang sari-sari store. Nakarating siya doon. Basang-basa ng ulan. Nakita niya si Aling Marisol na nag-aayos ng paninda. Nasaan si Clara? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Abay malay ko sa babaeng yon. Please, nagmakaawa si David. Sabihin ninyo sa akin, kailangan ko siyang makita. Marahil ay dahil sa awa o marahil ay sa takot. Itinuro ni Aling Marisol ang isang maliit na eskinita sa likod. May inuupahan siyang kwarto dyan, pero huwag niyo akong isasama sa gulo niyo. Tinakbo ni David ang eskinita at nakita ang isang solong pinto na may mahinang ilaw sa loob. Ito na yon. Huminto siya sa harap ng pinto. Hinahabol ang kanyang hininga. Puno ng pagsisisi, takot, at isang maliit na sinag ng pag-asa. Kinatok niya ang pinto. Walang sumagot. Kinatok niya ulit, mas malakas. Wala pa rin. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, isinigaw niya ang lahat ng laman ng kanyang puso. Clara, patawarin mo ako. Mahal kita. Ang tunog ng ulan ay naging kanyang kanlungan sa loob ng 2 araw. Sa maliit na kwartong inupahan niya sa likod ng tindahan, pinakinggan niya ang bawat patak, umaasang aanurin nito ang sakit sa kanyang puso. Hindi siya galit. Kung meron man, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Pagod na sa pagiging mahirap, pagod na sa pagiging hinuhusgahan, pagod na sa pakiramdam na palagi siyang kulang. Ang unang araw ay iniyak niya lang lahat. Ang pangalawang araw, sinubukan niyang bumangon. Nilibang niya ang sarili sa paglilinis. Pero sa bawat sulok na kanyang tinitingnan, ang mukha ni Sofia ang kanyang nakikita. Ang tawa nito, ang unang pagbigkas nito ng kanyang pangalan. Ang sakit ng pangungulila ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkakanulo. Kailangan kong maging matatag, sabi niya sa sarili. Para kay Miguel. Para sa sarili ko. Nagpasya siyang maghanap ng bagong simula. Nag-apply siya bilang volunteer sa isang maliit na community center para sa mga batang may special needs. Walang bayad, pero may layunin. Sa pagtulong sa mga batang yon, unti-unti niyang naramdaman na naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Ang halaga niya ay hindi nakabase sa sinasabi ng isang mayaman at sugatang lalaki. Ang halaga niya ay nasa kanyang kakayahang magmahal at umunawa. At sa gitna ng kanyang pagbangon, isang malakas na katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Gabi na. Sino naman ang hahanap sa kanya? Pero ang katok ay naging malakas na kalampag. Sinasabayan ng isang sigaw na bumabasag sa gabi. Clara, patawarin mo ako. Mahal kita. Ang boses na yon, ang boses na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit at pinakamatamis na pangarap. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi.
Hindi maaari. Isa lang itong panaginip o isang masamang biro ng tadhana. Ang bawat segundo ng katahimikan mula sa loob ng kwarto ay parang isang paghatol sa kasalanan ni David. Wala pa ring sumasagot. Baka mali siya ng lugar. Baka umalis na talaga ito. Baka huli na ang lahat. Sumandal siya sa pinto, basang-basa at talunan. Ang lakas at awtoridad ng isang CEO ay nawala. Napalitan ng kahinaan ng isang taong nagsusumamo. Clara, pakiusap. Ibulong niya sa pinto, ang kanyang boses ay basag. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa ni Marites. Alam ko ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat sa nakasarang pinto. Ang tungkol sa video, sa mga email, sa kanyang dating asawa. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang karuwagan, ang kanyang takot na masaktan muli. Hindi siya nagdahilan. Inilatag niya ang lahat ng kanyang kapintasan. Naging bulag ako, Clara. Bulag sa takot at pagdududa. At sa aking pagiging bulag, sinaktan ko ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng liwanag. At si Sofia. Huminto siya. Lumunok para pigilan ang pag-iyak. Si Sofia, hinahanap ka niya. May sakit siya, Clara. Ikaw ang palagi niyang tinatawag. Ikaw ang mama niya. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka bilang empleyado. Humihingi ako ng tawad dahil nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Mahal kita, Clara. Mahal kita mula pa noong araw na ipinagtanggol mo si Sofia sa tindahan. Natakot lang akong aminin. Wala pa ring sagot. Napayuko si David. Ito na siguro ang katapusan. Sa huling pagkakataon, idinikit niya ang kanyang noo sa malamig at basang kahoy ng pinto. Paalam, Clara. Tumalikod na siya para maglakad palayo sa ilalim ng ulan nang marinig niya ang isang mahinang tunog. Ang tunog ng isang kandadong dahan-dahang binubuksan. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Clara. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay payat, at bakas sa kanyang mga mata ang 2 araw ng pag-iyak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong lakas, isang bagong determinasyon. Nagkatitigan sila. Ang ulan, ang tanging ingay sa pagitan nila. Bakit ka nandito, David? Tanong ni Clara. Ang boses ay kalmado. Walang bahid ng galit, tanging isang malalim na pagod. Sinabi ko na ang lahat, sagot ni David. Pero uulitin ko, patawad at mahal kita. Hindi umimik si Clara. Tiningnan niya lang ito. Mula sa basang buhok hanggang sa mamahaling sapatos na ngayon ay puno ng putik. Nakita niya ang isang taong basag, katulad niya. Si Sofia, tanong niya. Kailangan ka niya. Kailangan ka namin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Clara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig para sa isang batang naiwan. Dahan-dahan, tumango siya. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Isang espasyo para sa 2 pusong naghihilom. Pagbukas ng pinto ng mansyon, sinalubong sila ng isang kasambahay na may takot sa mukha. Sir, si Sofia po, mataas na naman ang lagnat. Umakyat sila agad. Naabutan nila si Sofia na nakahiga, hinang-hina. Lumapit si Clara sa kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Sofia, anak, nandito na ako. Dahan-dahang idinilat ni Sofia ang kanyang mga mata. Sa una ay tila malabo. Ngunit nang makilala niya ang mukha sa harap niya, isang liwanag ang biglang sumilay. Mama, bulong nito, isang salitang matagal na nitong hindi sinasabi. Mama Clara. Niyakap ni Clara ang bata ng mahigpit at umiyak na siya ng tuluyan. Niyakap niya ang kanyang munting anghel, ang kanyang dahilan para bumalik. Mula sa pintuan, pinanood ni David ang eksena. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa tabi niya, lumitaw ang kanyang ina,
si Doña Eleanor, na narinig ang lahat ng pag-uusap nila sa baba. Lumapit ang matanda kay Clara, na ngayon ay katabi na si Sofia sa kama. "Hija," sabi ni Doña Eleanor, ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako. Patawarin mo kami." Tumingin si Clara sa matanda, at pagkatapos ay kay David. Ngumiti siya, isang nangiting pagod pero totoo. Kinuha ni David ang kamay ni Clara. Mahigpit. "Huwag na tayong tumingin sa nakaraan," sabi niya. Ang boses ay puno ng pangako. "Simulan natin ang bago, tayong tatlo." Ang pag-ibig, kung minsan, ay hindi matatagpuan sa mga engrandeng kilos o sa mga matatamis na salita. Madalas, ito ay matatagpuan sa tahimik na pagbangon pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ito ay nasa pagbubuo muli ng mga nasirang pira-piraso, hindi para ibalik ang dati, kundi para lumikha ng isang bagay na mas bago at mas matatag. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Martinez, na dating isang palasyo ng yelo, ay unti-unting napuno ng init at halakhak. Ang mga pasilyo ay hindi na tahimik. Madalas ay naririnig ang tunog ng maliliit na paa ni Sofia habang hinahabol si Clara, o ang malambing na himig ng piano na tinutugtog ni David para sa kanilang dalawa. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang nanatili sa loob ng mga pader ng mansyon. Isang umaga, sa isang malaking press conference, inilunsad ng Martinez Group of Companies ang pinakabago at pinakamahalaga nitong proyekto, ang Miguel Slight Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at libreng therapy para sa mga batang may autism mula sa mga mahihirap na pamilya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Clara Morales, hindi bilang tagapag-alaga o bilang kasintahan ng CEO. Nakatayo siya roon bilang ang bagong executive director ng pundasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at layunin. "Ang kapatid ko, si Miguel, ang ilaw ng aming tahanan." Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Hindi man siya nakapagsasalita, tinuruan niya ako ng pinakamahalagang lengguwahe sa lahat. Ang lengguwahe ng pag-unawa at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ang pundasyong ito ay para sa kanya at para sa lahat ng batang katulad niya, para iparamdam sa kanila at sa kanilang mga pamilya na hindi sila nag-iisa. Sa unang hilera ng mga manonood, nakaupo si David, hawak ang kamay ni Sofia. Tinitingnan niya si Clara na may paghanga at pag-ibig na hindi na niya kailangang itago. Nakita niya hindi lang ang babaeng mahal niya, kundi ang isang leader na nagbibigay inspirasyon. Ang hardin na dating napabayaan sa likod ng mansyon ay isa na ngayong paraiso ng mga bulaklak. Ito ang naging paboritong lugar nilang tatlo. At isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, lumuhod si David sa harap ni Clara. Walang singsing na may malaking diamante. Sa halip, hawak niya ang isang maliit na bulaklak na pinitas ni Sofia. "Clara Morales," sabi niya, ang kanyang boses ay sinsero. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Nasaktan na kita noon at baka masaktan pa kita sa hinaharap. Pero ipinapangako ko, sa bawat pagkakamali, babangon ako para itama ito. Ipinapangako kong mamahalin kita ng buong puso at pipiliin kitang mahalin araw-araw. Will you marry me? Will you be my family?" Si Sofia ang sumagot para kay Clara. Tumakbo ito at niyakap silang dalawa. "Yes! Marry Papa! Please, Mama Clara!" Sa gitna ng mga tawa at luha ng kaligayahan, isinuot ni David ang isang simpleng singsing sa daliri ni Clara. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito mismo sa hardin na kanilang binuo. Kaunti lang ang mga bisita, mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang ina ni David, si Doña Eleanor, ay naroon, hindi bilang isang matapobreng donya,
kundi bilang isang lola na masayang karga-karga ang kanyang apo. Si Sofia na nakasuot ng puting bestida ang kanilang flower girl. Habang naglalakad si Clara sa pasilyo na gawa sa mga bulaklak, si Sofia ang sumalubong sa kanya sa kalagitnaan at sabay silang naglakad papunta kay David. Walang mga magarbo o mahahabang sumpaan. Sa halip, humarap sila sa isa't isa at nagsalita mula sa puso. Ikaw ang naging ilaw sa madilim kong mundo, sabi ni David, at ipinapangako kong magiging pader mo ako sa lahat ng pagsubok. Ikaw ang nagturo sa akin na karapat-dapat akong mahalin, sagot ni Clara, at ipinapangako kong magiging tahanan mo ako habang buhay. Habang inusuot nila ang mga singsing, lumapit si Sofia at hinawakan ang kanilang mga kamay. Tumingala ito sa kanila. Ang mga mata ay nagniningning sa purong kaligayahan. I love you, Papa David, sabi nito ng malinaw. I love you, Mama Clara. Paglubog ng araw, sa gitna ng kanilang hardin, magkayakap ang tatlo. Hindi na sila isang amo, isang empleyado, at isang bata. Sila ay isang ama, isang ina, at isang anak. Sila ay isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng mga basag na pusong pinagtagpi-tagpi ng himala ng pangalawang pagkakataon at pinatibay ng isang pag-ibig na napatunayang kayang paghilumin ang lahat ng sugat.